Sa ating mundo ay matatagpuan ang iba't ibang mga statues at sculptures. Ang mga ito rin ay mayroong iba't ibang layunin kung bakit ito itinayo o ginawa. At ang ilan sa mga ito ay may kaugnayan sa relihiyon. Bukod pa ay nagpapakita din ito ng mga simbolo na kumakatawan sa maraming bagay. At FYI ay dinarayo din ito ng maraming mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit bakit nga ba sila itinuturing na enigmatic? Anong meron sa kanila? At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan at tatalakayin natin ang 10 enigmatic statue at sculptures na makikita sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Christ the Redeemer. Ang Christ the Redeemer ay matatagpuan sa ibabaw ng Corcovado Mountain sa Rio de Janeiro, Brazil. Ang giant statue na ito ay sumisimbolo sa kapayapaan, pag-ibig at sa religious dedication ng bansa. Ang taas nito ay umaabot sa 30 meters at 28 meters naman ang lawak ng mga braso nito. Samantala, nagsimula ang idea tungkol sa pagtatayo ng statue na ito noong early 20th century. At noong 1921 ay isang grupo ng mga local Catholic ang nagsuggest na magtayo ng isang statue upang magsilbing tanda ng centennial anniversary ng kalayaan ng Brazil mula sa Portugal. Noong 1922 ay opisyal na inanunsyo sa publiko ang tungkol sa planong pagtatayo nito at nagsimula na rin ang pangangalap ng pondo. Gayon din, ang design ng rebulto ay ginawa ng Brazilian na si Heitor da Silva Costa, habang ang mukha naman ng statue ay inukit ng French sculptor na si Paul Landowski. Subalit, ang pagtatayo ng Christ the Redeemer ay isang mahirap na gawain dahil sa taas ng Corcovado Mountain. Ang mga materyales ay hinatid sa pamamagitan ng train. Ang statue ay ginawa mula sa reinforced concrete at pinalamutian ng mga mosaic tiles ng soapstone. Ito ang ginamit dahil sa tibay at pagiging magaspang nito na nagbibigay ng magandang texture sa statue. At noong October 12, 1931 ay formal na itong binuksan sa publiko. At mula noon ay naging simbolo ito hindi lamang ng Rio de Janeiro kundi pati na rin ng buong Brazil. Nagiging sentro rin ito ng atensyon ng milyon-milyong mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod sa itinuturing ito bilang isang religious symbol ay kabilang din ito sa listahan ng New 7 Wonders of the World noong 2007. Dagdag pa rito, ang Christ the Redeemer ay mayroong 3 bahagi, ang base, ang pedestal at ang rebulto mismo. Sa loob ng pedestal ay mayroong maliit na chapel na itinalaga para kay Our Lady of Aparecida. Siya ang patron ng Brazil. Sa kabila nito, ang Christ the Redeemer ay sumailalim sa ilang restorations mula nang itayo ito, lalo na noong 2010 nang magkaroon ito ng sira dahil sa kidlat. Ang pagsasaayos na ito ay naglalayong mapanatili ang ganda at integrity ng statue. Number 2. Great Sphinx of Giza. Ang Great Sphinx of Giza ay isa sa pinakakilala at nakakamanghang structure sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Giza Plateau sa western shore ng Nile River malapit sa Cairo, Egypt. Isa itong malaking statue na nagpapakita ng isang lion na may ulo ng tao na karaniwang kinikilala bilang isang simbolo ng kaharian at kapangyarihan sa ancient Egypt. Kaugnay pa nito, ang Sphinx ay may haba na humigit kumulang 73 meters, may taas na 20 meters, at ang lapad naman ng mukha nito ay umaabot naman sa 4 meters. Ang katawan ng Sphinx ay inukit mula sa isang piraso ng limestone bedrock, habang ang iba pang bahagi nito tulad ng mga paa at buntot ay ginawa gamit ang mga block of stones. At ang ulo naman ng Sphinx ay sumasalamin sa larawan ng isang pharaoh na pinaniniwalaan na ito ay si Pharaoh Khafre na namuno noong 4th Dynasty sa Egypt noong mga 2500 BCE. Ang tungkol sa layunin at symbolism ng Sphinx ay matagal nang pinagtatalunan. Naniniwala ang maraming eksperto na ito ay ginawa upang magsilbing bantay sa libingan ng Pharaoh Khafre na matatagpuan malapit sa Great Pyramid. Ang hitsura ng Sphinx na may katawan tulad ng lion at ulo ng tao ay maaaring sumisimbolo sa lakas, karunungan at kapangyarihan ng Pharaoh. Ngunit sa paglipas ng panahon ang Great Sphinx ay nagkaroon ng malaking pinsala, ang erosyon mula sa hangin, buhangin at ulan. At pati na rin ang mga pagtatangka ng tao na ibalik ito ay nagdulot din ng labis na pagkasira sa maraming bahagi ng structure. Sa katunayan, ang ilong ng Sphinx ay nawawala na. At may ilang ulat na nagsasabi na ito raw ay sinadyang sirain noong 14th century ng isang Sufi fanatic na nagngangalang Muhammad Saim al-Dahr.
Karagdagan pa, isa sa mga pinakamisteryosong aspeto ng Sphinx ay ang hindi maipaliwanag na mga tunnels at silid sa ilalim nito. Bagaman marami ng mga pag-aaral ang isinagawa tungkol dito, ay wala pa rin silang nahahanap na eksaktong sagot patungkol sa layunin ng mga ito. Gayon din, ang Great Sphinx of Giza ay hindi lamang isang simpleng statue, kundi ito rin ay sumisimbolo sa kahusayan ng mga tao sa larangan ng architecture. Number 3, Stonehenge. Ang Stonehenge ay isa sa pinakasikat na prehistoric monument sa buong mundo na matatagpuan sa Salisbury Plain sa Wiltshire, England. Ang pagtatayo nito ay pinaniniwalaang nagsimula noong 3000 BC at nagpatuloy hanggang 1600 BC. Ang Stonehenge ay binubuo ng mga bato na isinalay sa isang circular pattern. Ang mga pinakakilalang bahagi ng monumento ay ang mga malalaking sarsen stones na nakatayo sa gitna at ang mas maliit na blue stones na inilipat mula sa Preseli Hills patungo sa Wales na may layong 200 miles. Ang early stage ng pagtatayo ng Stonehenge, gayon din ng blue stones nito, ay kinabibilangan ng earthworks. Sunod namang itinayo ay ang mga malalaking sarsen stones at ito ang bumubuo sa pangunahing bahagi nito. Ang mga sarsen stones na ito ay maingat na pinili at dinala mula sa Marlborough Downs, isang lugar na 20 miles ang layo sa northern part ng Stonehenge. Ang mga ito ay pinatayo at nilagyan ng mga lintel stones sa ibabaw. Samantala, isa sa mga pinakanakakamangha tungkol sa Stonehenge ay ang pagkakahanay ng mga bato sa astronomical phenomena. Ang axis ng monumento ay eksaktong nakahanay sa direksyon ng sunrise sa panahon ng summer solstice at sunset naman sa panahon ng winter solstice. At ito ay nagpapahiwatig na maaaring ginamit ito bilang astronomical observatory noong unang panahon. Samantala, ang Stonehenge ay patuloy pa ring nagiging paksa ng maraming theory at mga debate. Itinuturing ito bilang isang libingan, lugar dalanginan o isang lugar para sa pagsasagawa ng mga ritual na may kinalaman sa mga kultura noong unang panahon. Dagdag pa rito, mahigit sa 50,000 cremated bone fragments mula sa iba't ibang tao ang natagpuan sa lugar na ito at ito ay nagpapahiwatig na ang lugar ay ginamit nga bilang libingan sa loob ng maraming siglo. Samantala, ang Stonehenge ay itinuturing bilang isang likha ng engineering at ang disenyo nito ay nagpapakita ng malawak na kaalaman sa mathematics at astronomy. Number 4, Statue of Unity. Ang Statue of Unity ay isang monumental statue na matatagpuan sa state of Gujarat, India. Ang statue na ito ay inialay para kay Vallabhbhai Patel, isang freedom movement leader ng India at unang Deputy Prime Minister at Minister of Home Affairs ng bansa. Si Patel, o kilala rin bilang Iron Man of India, ay nagkaroon ng mahalagang papel upang magkaroon ng pagkakaisa sa India matapos nitong makamit ang kalayaan mula sa British noong 1947. Samantala, ang statue ay opisyal na binuksan noong October 31, 2018 bilang pag-alala sa ika-143rd anniversary ng kapanganakan ni Vallabhbhai Patel. Ang proyektong ito ay isinulong ni Narendra Modi, siya ang Prime Minister ng India, dahil gusto niyang ipakita ang pagkakaisa sa loob ng kanilang bansa at upang pahalagahan ang mga naging ambag ni Patel. Dagdag pa rito, ang Statue of Unity ay may taas na 182 meters, kung kaya't itinuturing ito bilang pinakamataas na statue sa buong mundo. Doble ang taas nito sa Statue of Liberty sa New York. Ang statue ay matatagpuan sa isang isla sa Narmada River, malapit sa Sardar Sarovar Dam sa Kevadia, Gujarat. Ang lugar na ito ang napiling pagtayuan ng statue dahil sa kaugnayan ni Patel sa proyekto ng Sardar Sarovar na isa sa pinakamalaking dam project sa India. Ang buong complex ay may lawak na 20,000 square meters at pinalilibutan ng isang artificial lake na may sukat na 12 square kilometers. Ang design naman ng Statue of Unity ay ginawa ng sikat na Indian sculptor na si Ram V. Sutar. Ang estatwa ay gawa sa bakal at tanso at ang mga bakal ay kinuha mula sa iba't ibang bahagi ng India sa pamamagitan ng isang kampanya na tinawag na Loha Campaign, kung saan ang mga magsasaka ay nag-donate ng mga lumang bakal. Ang construction ay isinagawa ng Larsen & Toubro, isang malaking company sa India. At ang construction ng estatwa na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $430 million.
Karagdagan pa, ang Statue of Unity ay may ilang ding mga tourist attraction sa paligid nito. Tulad na lamang ng isang viewing gallery na matatagpuan sa taas na 153 meters na kung saan ay maaaring makita ang malawak na tanawin tulad na lamang ng Sardar Sarovar Dam at ang kabuuan ng Narmada River. Mayroon ding museum at isang audiovisual gallery na nagpapakita tungkol sa buhay at mga naging contribution ni Patel sa India. Number 5. Göbekli Tepe. Ang Göbekli Tepe ay matatagpuan sa southwest Turkey. Ito ay isa sa pinakamahalagang tuklas sa kasaysayan ng tao. Ito ay binubuo ng ilang malalaking round structures na ginawa mula sa mga haligi ng bato. Itinayo ito noong pre-pottery Neolithic period simula 9600 BC hanggang 8500 BC. At ang lugar na ito ay natuklasan noong 1963 at sinimulan ang paghuhukay noong 1994 sa ilalim ng pamumuno ni Klaus Schmidt. Samantala, ang Göbekli Tepe ay bantog dahil sa napakalaking haligi na bato na mayroong mga nakaukit na iba't ibang uri ng hayop tulad ng mga layon, toro, baboy ramo at mga ibon at pati na rin ang mga abstract symbols. Ang mga haliging ito ay pinaniniwala ang ginamit bilang pangsuporta sa mga bubong o bilang bahagi ng mga structures para sa pagsasagawa ng mga ritual. Karamihan sa mga haligi ay mayroong hugis letter T na maaaring sumisimbolo sa mga tao o mga diwata at ilan sa mga ito ay may nakaukit na mga braso, damit at mga belt. Sa kabilang banda, ang Göbekli Tepe ay mahalaga sa larangan ng archaeology dahil ipinapakita nito na ang mga malalaking proyekto sa pagtatayo nito ay hindi lamang nakalaan sa mga panahong mayroon ng matatag na agrikultura, kundi pati na rin sa mga lipunan na kung saan ang mga tao ay karaniwang nangangaso. Dagdag pa rito, ang Göbekli Tepe ay posibleng ginamit din bilang isang lugar kung saan sumasamba ang mga tao noong unang panahon o maaari ding isang lugar para sa mga pagtitipon na may kaugnayan sa pagsasagawa ng mga ritual. Number 6. Statue of Liberty. Ang Statue of Liberty na tinatawag din bilang Liberty Enlightening the World ay isang iconic monument na matatagpuan sa Liberty Island sa New York Harbor, USA. Ang monumentong ito ay ipinagkaloob ng France sa United States noong 1886 bilang isang simbolo ng pagkakaibigan ng dalawang bansa at bilang paggunita sa 100 years anniversary ng kalayaan ng Amerika. Dinisenyo ito ng French sculptor na si Frederic Auguste Bartholdi. Ang rebulto ay may taas na umaabot sa 305 feet mula sa lupa hanggang sa dulo ng torch kasama na ang pedestal nito. Ang kanang kamay nito ay nakataas habang hawak ang torch na sumisimbolo naman sa enlightenment. Ang mukha naman ng rebulto na sinasabing katulad ng mukha ng ina ni Bartholdi ay nagpapakita rin ng determinasyon at dignidad. Ang statue ay nakatayo sa isang pedestal na ginawa ng isang French civil engineer na si Gustave Eiffel na siya rin namang nagsilbing engineer na nagdisenyo ng Eiffel Tower sa Paris. Ang korona ng rebulto ay mayroong 7 rays na nagre-represent sa 7 kontinente at 7 karagatan na nagpapahayag ng universal freedom at liberty. Subalit, ang torch nito ay binago naman noong 1986 bilang bahagi ng pagdiriwang ng 100 years anniversary nito. Dahil mula sa original na kulay nito na copper ay pinalitan ito ng mas matibay na materyales na hindi agad madaling masira. Samantala, ang isang tablet naman na hawak ng statue ay may petsang July 4 MDCCLXB or July 4, 1776 na sumisimbolo sa petsa ng Declaration of Independence sa United States. Ang mga sirang kadena ay naglalarawan naman ng kalayaan mula sa pang-aalipin at pang-aapi. Maliban dito, ang Statue of Liberty ay hindi lamang isang national monument, kundi isa ring simbolo ng kalayaan, democracy at pag-asa ng buong mundo. Ngunit paano nga ba itinayo ang Statue of Liberty? Ang pagtatayo ng rebulto ay pinunduhan ng France at Amerika. Ang pedestal ay itinayo sa pamamagitan ng mga donations mula sa mga Amerikano tulad na lamang ni Joseph Pulitzer na may-ari ng New York World Newspaper na naglunsad ng isang campaign upang makalikom ng mga donations mula sa mga karaniwang tao. Kaya noong 1924, ang Statue of Liberty ay idineklara bilang isang national monument.
At noong 1984 naman, ito ay napabilang sa UNESCO World Heritage List bilang pagkilala sa kanyang kahalagahan sa kasaysayan ng mundo. Sa kasalukuyan, ang Liberty Island at ang statue ay nakabukas para sa mga turista mula sa buong mundo. Ang mga turista ay maaaring umakyat sa loob ng rebulto hanggang sa korona nito upang makita ang magagandang tanawin ng New York Harbor at ang skyline ng lungsod. Number 7. Pieta. Ang Pieta ay isang kilalang sculpture ni Michelangelo Buonarroti. Ipinapakita nito ang mahal na Birheng Maria habang hawak ang walang buhay na katawan ni Hesukristo matapos siyang ibaba mula sa krus. Isa ito sa pinakakilalang art masterpiece na nagpapakita ng kasanayan ni Michelangelo sa larangan ng sculpture. Pati na rin ang kanyang kakayahang ipakita ang malalim na emosyon sa kanyang mga gawa. Ang Pieta ay inukit mula sa isang single block ng Carrara marble. Natapos ito ni Michelangelo noong siya ay 24 years old pa lamang noong 1499. Ang sculpture na ito ay matatagpuan sa St. Peter's Basilica sa Vatican City, na ngayon ay isang sentro ng pananampalatayang Katoliko at isa sa mga pinakamahalagang lokasyon sa kasaysayan ng sining. Ang komposisyon ng Pieta ay nagpapakita ng isang napakagandang pagbalance ng form at emotion. Kaugnay nito, ang mukha ni Maria ay parang medyo may kabataan na nagpapakita ng kanyang kalinisan at pagiging banal. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot ngunit kalmado na nagpapakita naman ng kanyang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Subalit ang Pieta ay hindi lamang isang religious symbol dahil isa din itong artwork na nagpapakita ng technical na kahusayan ni Michelangelo. Ang kanyang malawak na kaalaman sa anatomy ng tao, ang paggamit ng lighting at shadow, at ang kanyang kakayahang magbigay buhay sa marbles ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ang Pieta ay itinuturing na isa sa pinakamagandang sculpture na ginawa sa kasaysayan ng arts. Ngunit bukod sa artistic value nito, ang Pieta ay mayroon ding malalim na kahulugan sa cultural at spiritual aspect. Ipinapakita din nito ang sakripisyo at pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Karagdagan pa dito, ang sculpture na ito ay nagsisilbing paalala din ng kaligtasan at pag-asa para sa mga Kristiyano. Samantala, noong 1972, ang Pieta ay nasira dahil sa pag-atake ng isang lalaki na may problema sa pag-iisip. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng malawakang restoration upang mapanumbalik ang dating ganda ng sculpture. At simula noon, ang Pieta ay inilagay na sa likod ng isang bulletproof glass upang maprotektahan ito mula sa anumang posibleng pagkasira. Number 8, The Thinker. Ang The Thinker ay isa rin sa mga pinakakilalang sculpture sa buong mundo. Ginawa ito ng isang kilalang French sculptor na si Auguste Rodin noong 1880. Ang sculpture na ito ay bahagi din ng mas malaking composition na tinatawag na The Gates of Hell, na naging inspirasyon sa paggawa ng Inferno ni Dante Alighieri. Ang The Thinker ay representation ng isang lalaking nakaupo at nag-iisip ng malalim na tila nagmumuni-muni tungkol sa mabibigat na problema o sa mga philosophical ideas. Noong una, ang The Thinker ay tinatawag din bilang The Poet. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga interpretations tungkol dito ay nag-evolve din. Dahil dito, kinikilala ito bilang isang simbolo ng malalim na pag-iisip at introspection. Mula sa sculpture, ang figure ay makikita na nakaupo ngunit bahagyang nakayuko at ang kanyang kanang kamay ay nakapatong sa kanyang hita habang ang kanyang mga paa ay nakatapak naman sa lupa. Gayon din, ang mga muscles nito ay malinaw na ipinapakita at ito ay sumisimbolo naman sa tension at lakas na kaakibat ng malalim na pagmumuni-muni. Ang original na sukat ng The Thinker ay umaabot ng humigit kumulang 28 feet ang taas. Subalit, marami din namang mga mas malalaking replika na ginawa. Ang pinakakilalang version nito ay ang monumento na may taas na 6 feet na ipinakita sa publiko noong 1904 sa Paris. Ang sculpture ay naging isa sa mga iconic na gawa ni Rodin at ang mga replicas nito ay matatagpuan naman sa iba't ibang lugar sa buong mundo, kabilang na dito ang Rodin Museum sa Paris at pati na rin sa mga museum at public areas sa United States, Japan at iba pang mga bansa. Sa kabila nito, ang The Thinker ay nagkaroon din ng malawak na impluensya sa iba't ibang aspeto ng sining at kultura. Kaugnay nito ay naging isang simbolo din ito ng philosophy, karunungan at ang pag-unawa ng isang tao tungkol sa kanyang sarili at sa mundo. Number 9, Colossus of Rhodes.
Ang Colossus of Rhodes ay isang napakalaking estatwa na itinayo sa Rhodes Island sa Greece noong 280 BCE. Itinuturing din ito bilang isa sa 7 wonders of the ancient world na kumakatawan sa Diyos ng araw na si Helios. Ang taas ng sculpture ay umaabot ng humigit kumulang 33 meters na halos kasing taas ng 15-story building at itinuturing din ito bilang isa sa pinakamataas na estatwa noong sinaunang panahon. Ang pagtatayo ng Colossus ay pinamunuan ni Chares of Lindos, isang kilalang sculptor at estudyante ni Lysippos. Ang project na ito ay nagsimula matapos ang matagumpay na pakikipaglaban ng Rhodes laban kay Demetrius Poliorcetes noong 305 BCE. At bilang parangal sa kanilang tagumpay, ang mga mamamayan ng Rhodes ay nagpasya na magtayo ng isang estatwa na nagpapakita ng kanilang pasasalamat sa Diyos na si Helios na kanilang pinaniniwalaan na tumulong sa kanila upang manalo sa digmaan. Samantala, ang Colossus ay itinayo gamit ang mga bakal at tanso at ang pondo nito ay nanggaling sa mga perang nakuha mula sa pagbebenta ng mga naiwang kagamitan ng mga hukbo ni Demetrius na natalo sa digmaan. Ang structure ay nakatayo sa Mandrake Harbor. Ang loob naman ng estatwa ay gawa sa steel frame, habang ang labas na bahagi naman nito ay natatakpan ng mga bronze plate. Dagdag pa dito, ang estatwa ay nagsisilbing simbolo din ng kalayaan at katatagan ng mga Rhodian. Ngunit ang estatwa ay hindi rin nagtagal ng mahigit 60 years dahil noong 226 BCE ay nagkaroon ng isang malakas na lindol sa Rhodes Islands na nagresulta sa pagbagsak ng Colossus. Bagaman nasira ito, ang mga labi ng estatwa ay nanatiling nakahandusay sa lupa sa loob ng mahigit 800 years. Subalit noong 654 CE, ang mga labi ng Colossus ay kinolekta ng mga Muslim invaders at dinala sa Syria upang gawing bakal. At ayon sa mga kwento, umabot ng 900 camels ang nagamit nila upang ilipat ang mga bahagi ng estatwa. Sa kabila nito, ang construction ng Colossus ay itinuturing na isang engineering marvel sa panahong iyon. Number 10. Easter Island. Ang Easter Island, na kilala rin sa local name nito na Rapa Nui, ay isa sa pinaka-isolated na lugar sa mundo na matatagpuan sa Southeastern Pacific Ocean. Ito ay kilala dahil sa mga enigmatic muay na makikita dito. Ito ay tumutukoy sa mga malalaking estatwang bato na inukit ng mga Rapa Nui noong unang panahon. Samantala, ang isla ay unang tinirhan ng mga Polynesian navigator noong 1200 AD na marahil ay nanggaling sila sa Marquesas Islands o Society Islands. Ang mga unang nanirahan dito ay nagtatag ng isang magulong lipunan na mayroong matibay na class structure at ang kanilang kabuhayan ay nakabatay sa agrikultura tulad ng pagtatanim ng kamote. Sa kabilang banda, ang mga Moai ay ginawa mula sa mga bato na tinatawag na tuff na kinuha mula sa Rano Raraku Volcano. Itinayo ang mga ito upang magsilbing alaala ng kanilang mga ninuno na nanirahan din sa isla. Pinaniniwalaan din na ito raw ay nagbibigay ng mana o espiritual na kapangyarihan sa kanilang mga kalahi. Makikita na ang mga estatwa ay kadalasang nakaharap sa dagat at sinasabi ng ilan na marahil raw ay nagbabantay ito sa mga villages. Dagdag pa rito, noong 17th hanggang 18th century, ang population ng isla ay umabot sa pinakamataas nitong bilang, ngunit nagsimula ring mabawasan dahil sa mga internal wars, deforestation at overpopulation. Ang pagdating ng mga European explorers noong 1722, na pinangunahan naman ni Jacob Roggeveen, ay nagdulot ng panibagong mga sakit na mas lalo pang nagpalala sa pagbagsak ng populasyon ng isla. Samantala, noong 1860s, marami sa mga nakaligtas ay kinidnap at ginawang mga alipin sa Peru. Sa kasalukuyan, ang Easter Island ay isa ng special territory ng Chile simula pa noong 1888. Ang isla ay umaakit ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din, idineklara naman ng UNESCO ang Rapa Nui National Park bilang isang World Heritage Site noong 1995 bilang pagkilala sa kahalagahan ng Moai at ng iba pang mga archaeological sites sa isla.